Hi guys, it's your boy Angelo. Ngayong araw, samahan niyo akong umakyat sa Mount Makiling. Pang-apat na bundok ko na nga pala itong aakyatin. Ang unang bundok na nakyat ko ay ang Mount Ulap sa may Mountain Province. Ang pangalawa naman ay ang Mount Pulag sa may Benguet. At ang pangatlo ay ang Mount Colago sa may Bukidnon. At ngayong araw naman ay susubukan naming makatungtong sa tuktok ni Mount Makiling sa may Los Baños, Laguna. Umalis kami sa Calaca, Batangas ng around 3:30 AM dahil medyo mahaba pa yung ibabiyahe namin. Tumagal din ng halos 2 oras ang biyahe namin bago nakarating sa UP Los Baños, Laguna. Based sa research namin, major hike daw itong si Mount Makiling. After namin mag-park, hinanap namin yung registration area. Medyo malayo pala yung napag-parka namin, so almost 500 meters din yung linakad namin bago nakarating sa may registration area. Eto nga pala yung tour guide namin, si Kuya Jowas. In-inform niya nga pala kami na minor hike lang naman pala itong si Mount Makiling. Na nagiging major hike lang siya kapag umuulan. Kasi medyo madulas yung daan, paakyat and pababa. Meron nga palang 30 stations bago ka makarating sa Peak 2 ni Mount Makiling. Simula Station 1 hanggang Station 11 sementado pa yung daan. Kaya kahit paakyat siya ay hindi ganun kahirap. Meron ka nga palang choice na maghabal o magmotor simula Station 1 papuntang Station 11. Kami naman ay pinili naming maglakad hanggang Station 11 para ma-enjoy namin yung scenery ng daan. May layong 5 kilometers ang Station 1 to Station 11. Ang unang tindahan na madadaanan nyo nga pala ay yung sa Station 5. Hindi kami nagsisisi na pinili naming maglakad from Station 1 kasi napakaaliwala sa pakiramdam dahil sa matataas na mga puno. At dito nga pala sa Station 7 ang pangalawang tindahan. Dito yung first stopover namin. Kumain ng konti at ayan, nag-umpisa na ulit kami. Naglalakad namin simula Station 1 hanggang Station 11 ng Mount Makiling. Lalo naming naalala kung gaano kaganda ang kalikasan. Minsan, kailangan lang talaga nating lumayo sa ingay ng araw-araw at maglaan ng oras para makapagpahinga at makahinga. Di lang ito tungkol sa pag-akyat ng bundok, kundi tungkol din ito sa pagbabalik sa kalikasan at pag-appreciate sa mga simpleng bagay na madalas nating hindi napapansin. Sa bawat hakbang, mas nararamdaman namin ang katahimikan at kapayapaang dala ng paligid. At dito, nakarating na kami sa Station 11. Dito na magtatapos ang concrete road at ito na ang huling tindahan na madadaanan. At kung ubos na ang inyong inumin, ito na yung huling pagkakataon nyo na mag-refill at bumili ng babaunin na pagkain hanggang Station 30. Dito sa Station 11 ay nagpahinga muna kami saglit at kumain. Dahil mas mahirap na yung mga susunod na station. Makalipas ang ilang minuto ay nag-decide na kami mag-umpisa ulit sa pag-akyat. Kumpara sa mga naakyat ko ng bundok ay kakaiba ito si Mount Makiling kasi napakaraming bato. Kaya kung aakyat kayo rito ay siguraduhin nyo na maayos ang inyong sapatos at komportable kayo. Tunay ngang napakaganda ng likha ng Diyos. Ang bawat puno, hangin at tanawin ay paalala kung gaano siya kadakila. Kaya kung may pagkakataon tayo, lumabas tayo paminsan-minsan, yakapin ang kalikasan at magpasalamat sa lahat ng biyayang binibigay niya. Pagdating namin sa Station 13 ay maayos pa rin naman ang paglalakad at hindi pa ganoon kahirap ang trail. Ramdam pa rin ang preskong hangin at mga lilim ng mga puno kaya kahit unti-unti ng paakyat ay nakakagaan pa rin sa pakiramdam. Sa puntong ito, parang pinapaalala sa amin ng bundok na hindi kailangan madaliin ang paglalakbay. Isang hakbang lang sa bawat pagkakataon habang ninanamnam ang ganda ng paligid at ang katahimikang bihira nating mararanasan sa araw-araw. At dito, nakarating na kami sa Station 14, kung saan karaniwang tumutubo ang Rafflesia, ang pinakamalaking bulaklak sa buong mundo. Nito lang namin nalaman na nagbubloom lang si Rafflesia kapag summer. Habang papalalim ang aming paglalakad, mas lalo naming na-appreciate ang kalikasan at kagandahang likha ng Diyos. Alam naming mas may haharapin pang mas matarik na bahagi. Pero sa ngayon, sinusulit muna namin ang bawat tanawin at bawat sandali. Bawat sandali lang
Habang nagpapatuloy kami sa pag-akyat, unti-unti din naming nararamdaman ang pagod. Medyo bumibigat na ang bawat hakbang pero kaya pa rin. Mas nagiging magaan ang pakiramdam dahil sa katahimikan ng kagubatan at sa preskong simoy ng hangin na nagbibigay ng panibagong lakas. Dito, nakakita kami ng limatik. Tirik na tirik. Kaya ina-advise nila na kapag maulan ay mag-jacket at magpantalon. Iba talaga ang pakiramdam kapag napapalibutan ka ng kalikasan. Ang malamig na hangin, ang huni ng mga ibon, at lunti ang tanawin ay parang natural na pahinga para sa isip at katawan. Kahit napapagod, napapalitan naman ito ng kapayapaan at kalmadong pakiramdam. At dito, nakarating na kami sa Station 19, kung saan mas mahirap na ang aming tatahakin. Umpisa sa Station 19 ay sunod-sunod na ang assault hanggang makarating ka sa Peak 2. Eto nga pala yung bulaklak na nakaprint sa 10 pesos, ang kapa-kapa. Kahit huling 1 kilometro na lang ang natitira papuntang Peak 2, halos tuloy-tuloy na ang matarik na akyatan. Dito namin tunay na naramdaman ang bigat ng pagod at hamon ng Mount Makiling. Sa bawat hakbang, ramdam na namin ang panginginig ng aming mga binti. Hindi na lang ito tungkol sa lakas ng katawan, kundi pati sa tiyaga at determinasyong marating sa tuktok. May mga pagkakataong kailangan na naming magtulungan ng tumalalay sa isa't isa para maipagpatuloy ang pag-akyat. Buti na lang may mga lubid na nakalagay sa ilang matatarik na bahagi ng trail. Malaking tulong ang mga ito para mas ligtas at mas madali kaming makakayat. Kahit hinihingal at pagod na, bawat hakbang ay mas naglalapit sa amin ang aming destinasyon. Doon namin mas naunawaan na ang pinakamagandang tanawin ay kadalasang kapalit ng pinakamahirap na paglalakbay. At sa gitna ng pagod, patuloy kaming umaasa sa lakas na binibigay ng Diyos at sa inspirasyong hatid ng napakagandang kalikasan sa paligid. Pagdating namin sa Station 25, ramdam na talaga ang pagod. Patuloy pa rin ng matarik na akyatan at halos walang pagkakataong makapagpahinga ng matagal. Sa bawat hakbang, sinusubok ang lakas ng aming katawan at tibay ng aming isip. Pero sa kabila ng pagod, hindi pa rin nawawala ang ganda ng paligid. Ang malamig na simoy ng hangin, ang lilim ng matatayog na puno, at ang katahimikan ng kagubatan ang nagsisilbing pahinga sa aming mga isipan. Parang sa bawat malalim na paghinga, nababawasan kahit kaunti ang pagod na aming nararamdaman. Dito namin mas naramdaman na hindi lang ito tungkol sa makarating sa tuktok. Ang bawat istasyon ay bahagi ng kwento ng aming paglalakbay. Isang paalala na minsan ang pinakamahalaga ay ang lakas ng loob na ipagpatuloy ang bawat hakbang kahit mabagal basta hindi sumusuko. Station 27, malapit na talaga kami sa tuktok. Pero hindi pa tapos ang hapon. Bawat hakbang ay nangangailangan na ng mas malaking effort at determinasyon. Kahit pagod na ang katawan, hindi na nawawala ang motivation dahil alam naming mas malapit na kami sa aming destinasyon. Isang hakbang na lang ng paisa-isa at unti-unti na naming naabot ang aming goal. Station 28, huling 100 meters na lang bago ang Peak 2. Halo-halo na ang nararamdaman namin, pagod, pananabik at excitement. Sa bawat hakbang, mas lumalakas ang loob namin dahil alam namin ilang sandali na lang ay makarating na rin kami sa tuktok. Lahat ng hirap sa pag-akyat ay unti-unti nang napapalitan ng saya at fulfillment. Konting lakas pa, Peak 2, heto na kami. Sa wakas, narating na din namin ang Peak 2. Lahat ng pagod, hingal, at hirap sa pag-akyat ay tila napawi nang makita namin ang aming narating. Napakasarap sa pakiramdam na patapos ang isang napakahirap na trail at napatunayan sa sarili na kaya pala namin. Hindi naging madali ang paglalakbay pero bawat hakbang ay may naging aral. Natutunan namin maging matyaga, magtiwala sa isa't isa at huwag sumuko kahit gusto nang bumigay ng katawan. Totoo nga, pinakamagandang tagumpay ay bunga ng tiyaga at pagpupursige. Ang Mount Makiling ay hindi lang isang bundok na inakyat namin. Isa itong paalala na sa buhay may mga matatarik na daan at mahihirap na pagsubok. Ngunit kung magpapatuloy lang tayo, magtitiwala at hindi susuko, darating din tayo sa ating sariling summit. Pabalik na kami sa Station 11,
Pagod ang katawan pero magaan ang puso. Sulit ang bawat hingal, bawat hakbang at bawat pagod dahil natapos namin ang paglalakbay na hindi namin malilimutan. Hindi lang namin abot ang peak 2, nakabuo rin kami ng mga alaalang habang buhay naming babaunin. Balang araw, maikukwento namin ito sa aming mga magiging anak at masasabi naming nakyat namin ang Mariang Makiling. At hanggang dito na lang, kakain na kami. Bye-bye!